Panambahan ngayong araw na ito. This is May 20, 2021 and I would like to welcome everyone sa ating Digital Sunday Celebration. At natutuwa po kaming makasama kayo muli. Meron ho tayong mga kapatiran na nanonood ngayon sa Tondo. So welcome po yung mga aking mga pamangkin dyan, yung mga Bernardo family sa Tondo. Welcome po sa ating live streaming. Yung mga disciples po natin na nanonood, mga leaders, and everyone who is continually sharing the good news of our Lord Jesus Christ. Welcome po. Mga visitors, mga believers ng Panginoong Hesus, welcome po. Even mga missionaries. So magandang hapon po sa inyong lahat. At patuloy ho tayo dun sa ating series ngayon na sinimulan last week. It's about the applied working of faith. At tinalakay nga ho natin yung about sympathetic love for ngayon pag-aaralan ho natin yung sympathetic love for others. And part 1 ho yan ay yung applied working of faith, part 1. Okay? So, hayaan yung basahin muna ho natin yung Hebrews chapter 13, verse 2 to 3. Ito yung sinimulan ho nating text last week. And yung verse 2 and 3, yan ho yung ating tatalakayin ngayon. Kaya basahin ho natin yon. So don't forget to show hospitality to strangers, for some who have done this have entertained angels without realizing it. Remember those in prison as if you were there yourself. Remember also those being mistreated as if you felt pain in your own bodies. That is it from Hebrews chapter 13 verse 2 and 3, New Living Translation. Tayo po ay sumabay sa panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. We thank you, O God, that muli kami po ay pinagsama-sama mo sa iyong pangalan. At dalangin ho namin na itong series na ito ay magbukas ho sa amin ng lalong pagmamahal sa aming mga kapwa at pagmamahal sa Diyos. Dahil ang pagmamahal ho namin sa kapwa ay pagpapakita ng pagmamahal ho namin sa Diyos. Samahan mo kami sa pag-aaral ho namin sa iyong salita at patuloy, Panginoon, na kami ay mabago ang aming puso at isipan so that we will know your heart, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang mga oras na igugugol ho namin. Bless our learning this day, O God. And we continue to pray for those who are may mga problema, may mga sufferings, may mga dinaraanan ngayong mga panahon ng pandemic. We pray for those who are sick, and we pray for people to continue to come in the knowledge of our Lord Jesus Christ. We pray for this, and we pray na ang banal na Espiritu mo ang magpapaunawa sa aming mga salita ngayong araw na ito. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. So, go on dito sa pag-aaralan ho natin. Napakahalaga na nung nakaraan aking tinalakay about this is sympathetic love and the working of faith, the applied working of faith, and this is part 2 of the sympathetic love. And sympathetic love right now ay didiscuss ho natin para sa ating mga kapwa o sa iba. Pag tinignan ho natin ang kabuuan ng mga ng Biblia, ito ay nakasentro sa gospel ng Panginoong Hesus. And part of loving God is also loving others people. Kaya nga napakahalaga
ng dinidiscuss ho nating love. Ano ho, ang love ho is one of the most misunderstood word. Pag tinignan ho natin, nabaluktot na ho yung salitang yan. At gusto ho nating bigyan ng linaw sa ating ngayon upang at lalo-lalo na practically or ma-apply ho natin yung working of faith. Kaya nga applied working of faith part 2 yung pamagat ho natin. Dito ho sa sympathetic love na tinitignan ho natin ngayon, it is sympathetic love nakaraan to believers, but right now, ang pag-uusapan natin, sympathetic love for other people. Okay. So, binasa natin yung Hebrews chapter 13, verse 2 to 3, at nakita ho natin sa mga talatang ito, yung unang-una, yung meaning ng sympathetic love. No? So, the meaning of gusto ko makita niyo yung the meaning of the sympathetic love is praise. Makikita ho natin dito, nakalagay ho dito sa showing of hospitality to strangers. So, the praise, show hospitality to strangers is one word in which, in Greek, philoxenia. Ibig sabihin nito literally is love of strangers. Pag kinuha ho natin yung salitang phileo is to love, at yung salitang xenos naman ang ibig sabihin strangers or guests. At ito ay matatranslate sa salitang hospitality. Kaya nga pinakita ho rito, quote unquote rito, yung show hospitality to strangers. Yan yung ibig sabihin yan. The term strangers could refer either to a believer or an unbeliever. So meron ho mga kilala ho tayong mananampalataya at meron naman ho tayong mga unbeliever na kilala ho natin at hindi natin kilala. Kaya both ho yan patungkol sa mga strangers na mananampalataya at hindi mananampalataya. Na pagdating sa usapang pag-ibig, hindi tayo dapat selective. At yung pagtingin ho natin sa kapwa ho natin, naka-embed ho yan dun sa image ng Panginoon. When we said we want to love God and we want to love people, that sums the 10 Commandments. No? Kaya lang, dahil sa failure ng taong to really love God and love people, ang Panginoong Hesus, to the gospel, siya yung tumupad ng failure na yon. But the good news is, those who are in Christ are commanded by God to love other people or to love God and to love other people. Kaya nga sabi ng Panginoon, a new command I giving to you. So, it's important na pagdating sa pag-ibig, hindi tayo selective. Kaya kahit mga taong hindi ho natin nakikilala, dapat hindi tayo nag-show ng partiality sa mga tao. Ano? At nagpapakita ho tayo talaga ng pagmamahal. Subalit sometimes nakikita natin may mga taong mapanamantala at dito pumapasok yung ating wisdom sa pagde-decide if we really want to show hospitality to those people. Kaya kailangan may discernment po tayo kapag tayo ay humaharap sa mga ganitong pagtulong sa ating kapwa. Sometimes meron akong na-encounter na habang kumakain ako at isang bata na nakita ko na talagang kailangan ng tulong. Madalas ako kumakain dito sa may Caloocan, and then sometimes sa pag-wait ko,
kay Pastora, sometimes sinusundo ko siya, may lumalapit ho sa aking mga bata, makita mo, may amoy at gusgusin. And sometimes, kumbaga parang kinukurot yung aking puso. Kaya ang gagawin ko, tinitignan ko yung batang ito at nakikita ko, inaalam ko yung background niya. And then, I help those children. Minsan, bibili ako ng, kung ano yung kinakain ko, bibili ako. Just to ease kung ano man yung nakikita kong problema niya. Siyempre, payat, kinakailangan ng kalusugan. Kaya lang sometimes makikita ko na ayaw niya nung ibibigay ko, ganyan, nagiging selective din sila. Pero bagamat ganon, I try to help and abutin yung pangangailangan niya sa abot ng aking makakaya. When we talk about hospitality, hindi ho talaga namimili ho yan. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, napakahalaga nung ating mga trabaho, ating mga work so that we can also bless other people. Sabi po rito sa Galatians 6:10, basahin ko. Galatians 6:10, next slide. Therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. So especially yan sa mga kasama sa pananampalataya. There are times na ako po ay nagpastor rin ako, nag-mission ho ako dito sa Batangas. And part ng tinirang kong bahay ay bahay ng kapatiran. Doon sa Tuwi, Batangas, I can remember, nung ako ay kasama ko si Pastor Benny pa noon. And nag-pioneer ho kami ng church doon. Napakabuti ng mga kapatiran doon that pinatuloy kami every Saturday and Sunday we are there and to share God's the grace of God sa mga kapatiran doon sa Tuwi, Batangas. And part of that, nakita ko na there are people who really open their homes upang tulungan yung kapatiran. So napaka-importante no? Kung may pagkakataon, gumawa ho tayo ng mabuti. Especially this pandemic, it is a great opportunity to do good to everyone, especially to the family of faith. Amen po ba? Another verse in 1 Thessalonians 5 verse 12, next slide. See that no one pays back evil for evil, but always try to do good to each other and to all people. So do good, even to unbelievers. Even to believers, do good. Kaya napaka-importante itong meaning na tinitignan ho natin, the meaning of a sympathetic love for others. Hindi ho yan selective. Talagang mapamananampalataya o hindi mananampalataya ay kinakailangan ho nating tulungan. Okay? Now, ikalawa, the specifics of sympathetic of love for others, mababasa ho natin sa verse 2. Sabi rito, don't forget to show hospitality to strangers. For some who have done this have entertained angels without realizing it. So medyo baka akala natin controversial yung verse dahil may binabanggit na pag-entertain ng mga angels. Pero yung salita ho ditong have entertained angels without realizing this, ang footnote ho kasi dito ay linagay ng motivation, added motivation ng author. Hindi niya sinasabi na that we are to be hospitable dahil baka makapag-entertain tayo ng mga angels, but
sinasabi niya lang yung mga ibang instances katulad dun sa Genesis chapter 18 where Abraham showed hospitality to two angels and isa yung tinatawag na yung tatlong angels na yon. Ano, the angel of the Lord and two angels. Yun yung pinapakita sa hospitality ni Abraham sa strangers. At makikita rin natin dun sa kay Gideon in Judges chapter 6 verse 11 to 24, makikita ho natin na nag-entertain rin because of hospitality ni Gideon to a stranger. He had entertained an angel. Kay Manoah rin, makikita ho natin sa Judges chapter 13 verse 15 to 23, nakuha niya rin yung opportunity to be hospitable to the angel of the Lord. So, kaya nabanggit ho yung mga footnote ho rito about angels is because dapat hindi ho tayo nagiging selective sa pag-entertain natin sa mga angels. Subalit, sa ating panahon ba ngayon, posible na dalawin ho tayo ng anghel? Pwede po, literally, pwede ho kung loloobin ng Panginoon sa ating kagandahang loob, makapag-entertain din ho tayo ng angel. Kung loobin ng Panginoon. So, hospitality ay nararanasan po sa tuwing tayo ay nagbibigay ng hospitality sa mga tao. No? Naranasan ko ho yan nung ako ay nagpastor dun sa Tuwi, Batangas, as a believer, as a messenger of God, pinatuloy ho ako ron. Subalit, naranasan ko rin ho yung maging hospitable sa isang stranger, isang bata na palaboy, and numerous of time. Ano? Kaya lang, be cautious. Kapag ho tayo ay nagiging hospitable sa mga strangers, samahan ho natin ng wisdom and right judgment kapag ho tayo ay gusto nating tumulong. Hindi ho masamang maging hospitable. Subalit, take caution because sa panahon ho natin ngayon, gain right judgment so that we will know kung ang mga taong yun ay gustong samantalahin yung ating guard dahil tayo ay matulungin. Amen po ba? So, ikalawa is number 1 is hospitality, ano? Ikalawa is sympathy. Makikita ho natin dito sa verse 3. Okay? Ano sabi ng verse 3 sa atin? Remember those in prison as if you were there yourself. So pinapakita nito the sympathy of feeling of pity and sorrow for someone else because of some misfortune that has happened to them. It also means understanding someone else suffering. So ito yung ibig sabihin ho ng sympathy dito sa verse 3. Na meron ho tayong pity or sorrow sa isang tao dahil sa mga nadanasan niya. So, malagay na ho natin sa halimbawa, mayroong dinala ng pagkakataon, nakagawa ho siya ng hindi maganda o krimen. No? Hindi naman ho kasi lahat ng gumawa ng krimen ay ginusto yan ng tao. So sometimes, dala ng pagkakataon. Ibig sabihin, dapat magbigay ho tayo ng pang-unawa dun sa dumadaan ng mga ganitong pagkakataon.
Amen. So ako meron akong kasamang kaibigan na sometimes I don't know if that is kamag-anak ng malayo nila Marivic. But nabugbog ho siya. Nagbugbog ho siya dahil sa nakasama niya ho yung mga siraulo na barkada sa hindi maganda, and then nangyari, nabugbog ho siya. Nung dinalaw ko ho sa prison, nakita ko talagang nakakulong. Magayong mata, dugo-dugo pa ng konti. So naawa ako. Binigyan ko ng pagkain, binigyan ko ng pera, at nag-extend ako ng pagtulong at pinanalangin ko siya. So, sympathy is a feeling of pity and sorrow for someone because may nangyaring misfortune sa kanya. Siguro, dahil naging mahirap, walang education, nasama sa barkada, at pagkatapos, maling barkada. I remember yung family niya parang ini-invite namin sa church. Subalit, hindi sila nagpatuloy. So makita ho natin, dapat nagpapakita pa rin ho tayo ng simpatya. Especially those people who have misfortune in their life. No? So, maaring nakulong, no? Maaring may nagawang hindi maganda. Don't pass judgment kaagad sa mga taong ito. Bagkus, magpakita ho tayo ng simpatya. Ano yung pinag-uusapan ho natin? Pinag-uusapan ho natin rito, sympathetic love. The applied working of faith to. At ilan sa pinag-uusapan ho natin, the meaning of sympathetic love. At tinignan ho natin na yung sympathetic love ay for others. That's number 2, the sympathetic love for others. And number 1 is hospitality. At number 2 is sympathy. Napaka-importante ho talaga na we do not just pass judgment on people, but inaabot ho natin talaga yung kanilang kalagayan. Kasi pag tinignan nyo ang tao, nagkaganyan ho yan dahil sa kanyang pagka-fall. Subalit, God wants to restore the fallen state of people. Subalit, hindi nyo magagawa yan pag hindi ho tayo nagmahal. In fact, pag tinignan nyo, our failure is to really obey the commandments of God. And that is sum up into, which is to love God and to love people. Kaya itong pinag-aaralan ho nating hospitality, sympathy, ito ay lahat pagre-restore sa image ng Panginoon na nawala sa tao. Sino po magmamahal sa tao? Tell me, sino magmamahal sa mga taong liko, sira ang buhay? Di po ba tayo? Tayong may liwanag, tayong merong nabuksan ang ating kaisipan mula sa kadiliman at nakikita natin yung kalagayan natin. Kaya itong mga words na ito na binanggit dito sa talatang binasa ho natin sa Hebrews chapter 13 verse 2 to 3 are so important in our loving God and to our loving people. It is true restoration of the image of God that is in that person. Tandaan mo, ang imahe ng Panginoon nandiyan pa rin sa tao na yan. And our work dito sa mundong ito, hindi dapat selective. Dapat nagsushow tayo ng pagmamahal sa mga mananampalataya at dun sa mga hindi nananampalataya. Hospitality, yung sa mga taong hindi natin kilala, at sympathy doon sa mga taong nakatanggap ng mga misfortune sa buhay nila.
Siguro naman walang kriminal na sinadya niya yung pagiging kriminal niya. Amen? Ano yon? Pinanganak pa lang siya, plinano niya na maging kriminal. Wala hong ganun eh. Actually, people, ang tunay na katotohanan, there are spirits behind every, halimbawa, may mga demons and spirit behind everything that is happening in the life of people. Kaya sabi sa Bible, our battle is not flesh and blood, it is in the spirit. Kaya ang Panginoon dinismantle na lahat yung mga bagay na yan, na mga principalities na yan. Kaya lang ginagamit ho tayo ng Panginoon upang maibahagi ang good news. At again, good news will be effectively come to the lives of people if we show, number 1, hospitality, number 2, sympathy, at number 3, natatalakayin ho natin yung empathy. Okay? Sa verse 3, sabi po rito, remember also those being mistreated as if you felt their pain in your bodies. Okay? Pag tinignan ho natin yung salitang empathy, is the ability to understand, being aware of, being sensitive to, and vicariously experiencing the feelings, thought, and experience of another, of either the past or present, without having the feeling, thought, and experiencing fully communicated in an objectively explicit manner. So, ibig sabihin nun ito, may mga tao na hindi makamove on. Okay? Hindi siya makamove on. Bakit? Dahil yun ang kalagayan niya eh. Meron siyang mga traumatic experience sa buhay, and those feelings haunt him or her. Kaya yung kanyang kaisipan, yung kanyang experience, hindi niya fully ma-communicate in explicit manner. May tatlong basic components ho rito, yung cognitive, emotional, and compassion. Dapat pagka may empathy ho tayo, ramdam yung pinagdadaanan ng tao. Ramdam ho natin yung pinagdadaanan. Alalahanin natin yung mga tao as if you felt their pain. Okay, mga hugot dyan, paborito natin. Bakit hindi ka makamove on? Hindi ako makamove on kasi hindi ko siya makalimutan. Di ba? Mga move on eh. No? Subalit, we are to empathize with what they felt. Especially ako, may mga taong yung traumatic experience sa kanyang childhood. Dahil dun sa traumatic experience na yon, affected yung kanyang pagkatao. Parang pakiramdam niya, walang nagmamahal sa kanya. Alam niyo, para sa mga pamilya na buo, hindi niya experience yon. But to those who experience namatayan ng magulang, iniwan ng boyfriend, di ba? Iniwan ng girlfriend, iniwan ng asawa, iniwan ng mga kaibigan, para sa kanila, hindi sila makamove dun sa future. Hindi sila makamove on dun sa future. Kaya makita ho natin, dapat ramdam rin ho natin, yan yung empathy, ramdam yung pinagdadaanan ng tao. Kaya importanteng ang pinakamahusay na mga sa leaders daw ay yung mga pinagdaanan yung mga bagay na yon. Kasi kung hindi mo siya nararanasan, mahirap mag-empathize. Amen po ba? Kaya importante ho yung
three basic components dito, yung cognitive, sa isip, emotion, at yung compassion. Dapat ramdam natin yung nadaramang pain ng mga tao, especially this time of pandemic. Alam niyo po ba, maraming nawalan ng trabaho, maraming na-dislocate yung family. Alam ko may na-dislocate na family yung dating naninirahan dito sa Manila dahil hindi nila kaya because of what happened. Bumalik na ng probinsya. At ganyan ho tayo dapat. Meron akong na mga kaibigan sa delivery service na nagpapasalamat dun sa kanilang serbisyo, no, sa isang delivery service, yung mga Foodpanda, Lalamove. Nabasa ko lang yung may nagbigay sa kanya ng free meal. Umagang-umaga na bigay yung free meal sa kanya. May mga ganung palang mga customers na gagawa lang siya o order lang siya doon sa platform na yon and just want to give that food to that rider. Ano tawag doon? Empathy. Nakikita niya, alam niya yung kinalagayan. Hindi naman siya subalit gusto niya lang talagang gawin yon as a sign of giving thanks dun sa mga delivery riders. Nagbibigay ng 3 million o kaya nagbibigay ng tip, bonggang-bonggang tip doon sa rider kasi nakita nila yung hirap na pinagdadaanan ng isang rider. Kaya nga meron ako isang video na napanood about doon sa mga rider app na yon, no? Na talagang nakakaiyak. Kasi yung salitang empathy makikita mo yung sarili mo doon sa kalagayan na yon. Makita mo yung rider, isinikreto niya yung yung pagiging rider niya sa kanyang family. Ginagawa niya, pupunta siya sa isang gasoline station, pagkatapos magbibihis siya. Kasi dating office worker siya. And then magbibihis siya ron para pang rider niya. Pagkatapos, magtatrabaho siya. Nandyan siya, hinabol siya ng aso. Dumadaan siya sa baha. Tapos nasiraan siya dun sa daan. May tumulong sa kanya. Pagkatapos laking gulat niya, isang araw, may sa kanya, order. Ang nag-order sa kanya, yung tinataguan niya, yung family niya. Sinikreto niya sa family niya. Pagkatapos, makita mo na sabi niya doon sa anak niya, ay sasabihin ko rin, kaya lang. Kailan niyo pa nalaman? Alam na namin noon, Dad, sabi niya. I'm proud of you, Dad. So, yung simpleng commercial na yon, pinapakita that we should empathize to people. Lalo pa yung mga taong hindi lang yun ang pinagdadaanan. Yung mga matitindi talaga. This pandemic, marami ho tayong mga kapatiran na namatayan. Marami ho taong na-dislocate ng lugar, na iba yung lugar, nawalan ng trabaho, pinagdaraanan, sakit. Alam niyo po ba magkasakit ng pandemic ngayon? Milyon ho ang halaga niyan. Kaya pasalamat yung mga hindi nagkakasakit. Kasi baka wala kayong 1 million eh. Wala kayong kalahating milyon. So even in our, there are people inside the government who should empathize with the people at wag na nilang taasan masyado yung bill ng mga tao. Especially pag sila ay nagkakasakit. Ano yung pinag-uusapan natin rito? Pinag-uusapan ho natin yung yung applied working of faith part 2. And this is about sympathetic love for other people. And ilan sa tinignan ho natin dyan, yung hospitality in verse 2. Verse 3, number 2 is sympathy, verse 3. And number 3 is empathy, verse 3. And let's go to the practical application. Paano ba natin i-apply yan? Applied application ho tayo.
Okay? Number 1, be hospitable not only to your friends and family members, but on strangers with discernment and wisdom. Ulitin ko, no? Dapat maging hospitable ho tayo. Subalit may caution ho tayo dyan na gagamit ho tayo ng discernment. Ano, alam niyo na ibig sabihin. Alam niyo ng budol-budol, may sakit yung anak ko. Pagkatapos sasabihin, pwede ka ba magpadala ng GCash dito? Pagkatapos titignan mo siya sa FB, makikita mo walang followers, 'di ba? Walang friends, alam mo na. Amen, tama ba 'yon? So kasi ako maraming mga kakilala, kaibigan, kapag ka humihingi, send ako ng GCash, tulong. Especially sa mga riders, marami ho yan. So, be hospitable, not only to your friends and family members, but even on strangers with discernment and wisdom. Number 2, yung application ho natin, pray for those who are battered, broken, who have been imprisoned, literally on their own personal reasons. So meron kasing mga nakulong, hindi naman talaga nakakulong. So syempre magpapakita ho tayo ng pagmamahal dun sa mga talagang nasaktan, may pinagdadaanan, especially dun sa mga nakakulong. Alam niyo ba maraming mga tao nakakulong ngayon? Nakakulong hindi dun sa 4 na walls, hindi sa kanyang mga traumatic experience sa buhay. So it's important to really reach out to those people. Especially mga kabataan ngayon. Kaya maraming mga kabataan ngayon nahuhook sa drugs, sex, and violence is because of those prison. In-imprison nila. Alam mo ba pagka nai-imprison ka pag hindi ka nagpapatawad? People are in prison because of unforgiveness. At yan ang gusto ng kaaway ho natin talaga. Huwag tayo magpatawad kasi pag imprison ka, alone ka, vulnerable ka sa lahat ng scheme ng kaaway. So magpapalaya ho talaga sa atin yan. Pagmamahal sa kapwa ho natin, and of course, in Christ. Jesus can liberate our minds and free us sa tanikala ng sarili ho nating kagagawan, hindi pagpapatawad. Kaya yung mga hindi makamove on, di po ba? Magpakita ho tayo ng pagmamahal. Yung hindi may mga pinagdadaanan, especially this financial crisis in this pandemic, we need to pray for those people. Ipagpanalangin ho natin. Kaya maganda nga ho yung ginagawa ho natin sa corporate prayer ho natin, sa ating nights of prayer every Friday, na talagang sabay-sabay ho tayo, nananalangin sa Panginoon, and we bring our petition to God, and we allow the love of the community to really heal us through our prayers. Alam niyo, sa panalangin pa lang, hinihil na tayo ng Lord. Binibigyan na ho tayo ng kapatawaran niya upang tayo mapatawad natin yung mga sarili natin, upang mapalaya tayo sa sariling kulungan natin. Ang tawag ho dyan, personal prison. Ikatlong application ho natin, act with compassion. Act with compassion. Merong mga tao who help just to get attention. Hello? Wag ho tayong tutulong dahil gusto lang ho nating atensyon. Ang sabi ng Panginoon sa Bible, nakuha niya na nila yung kanilang prize. Kaya when we give, hindi natin mini-media yan, binobroadcast siya, ay ako nagbigay din sa mga taong yan, no. You give anonymously. Because when we give anonymously, our Heavenly Father see what we are doing, and He is the one who give us. Ayaw pa naman ng Lord nang may pagkakautang siya. Ang Lord, generous ho yan. Kaya wag ho tayo mag-atubili to act with compassion, tumulong ho tayo
especially those who serve the Word of God, those who in a prison, katulad ng may mga problema, act with compassion. Ako natutuwa ako dun sa aking ginagawang cell group doon sa Tondo. Every time nakikita ko yung mga bata, talagang paglapit ko pa lang nakaakap na sa akin, gusto pa kumiss. Para ako tatay niya. Pero mga pamangkin ko yung iba ron, So I just really love serving God, at patuloy ho namin gagawin. May mga cell leaders rin ho tayong ginagawa yon. And anonymously, they are giving their money, their time, and their talent to share the Word of God. Ganun po yung pagiging cell leader. They act with compassion because alam ng isang cell leader na ang talagang problema, hindi naman ho yung pera Ang problema ho, there are principalities and in the air that continue to devour the people and destroy yung image ng Panginoon na nasa tao. Imagine dahil laki yung bata, nasira yung image ng Panginoon sa kanya. Ano gagawin yan? Sisirain niya rin yung buhay niya, yung pamilya niya, ibang tao. So Christian, we need to act compassionately in the context of our cell group. Reach out those people. Ano gagawin natin? Be hospitable to them. Pray for them. Act with compassion. Ibig sabihin ng compassion, yung sarili mo, nakikita mo sa kanila. Ganun po yun. Kaya, it's very important to really reach out. Gawin po natin yan sa mga cell group po natin, sa mga pamilya po natin, sa mga taong hindi mananampalataya o mananampalataya, kilala o hindi kilala, we need to act and help those people. I like to close with this. Sabi po, how you show your love to a stranger reflects your attitude towards Christ. Kung paano mo tignan yung isang hindi mo kakilala, complete stranger, nagpapakita ng iyong relationship sa Panginoong Hesus. And I'd like to read with Matthew chapter 25:34-30. Sabi po rito, then the king will say to you, those on his right, come. You who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. For I was hungry, and you fed me. I was thirsty, and you gave me a drink. I was a stranger, and you invited me into your home. I was naked, and you gave me clothing. I was sick, and you cared for me. I was in prison, and you visited me. Then those righteous ones will reply, Lord, when did we ever see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink, or a stranger and show you hospitality, or naked and gave you clothing? When did you ever see you sick and in prison and visit you? And the king will say, I tell you the truth, when you did it to one of those least of those my brothers and sisters, you were doing it to me. Alam niyo po, this is about restoring the image of God in the life of an individual. Bagamat ito ay Hudyo ang Panginoong Hesus, at pag gumawa tayo ng magandang bagay sa mga Hudyo, we are also inherit the same blessing. Yung mga Gentile nation, they have inherited the same blessing, and they are also included in the blessing of God na mawin ho natin sila. Kaya importante, gawin ho natin yan.
what is the kind of humanity that we want to portray sa mga tao? Ito ba yung humanity na pagkakanya-kanya, pagiging soloista, o ito yung humanity ng pagmamahal, the kind of humanity that Jesus showed us? Bagamat wala siyang kasalanan, He bore our sin and take up the cross so that we might be righteous through Him. Yan yung klase ng humanity na pinapakita ng Panginoon. Na kahit mga strangers, mga taong minsan lang ho natin nakilala, tutulungan ho natin sila upang malip ang image ng Panginoon sa buhay ng mga tao. So this is so important. So I want you to pray for you. Kung meron kayong alam ng mga tao na may pinagdadaanan, whether they are in prison, they have problems, help them with all that we have, with all that we can. Ang pagtulong naman ho according sa capacity lang ho natin. Kaya importante na maging hospitable tayo sa mga tao, mag-empathize po tayo, mag-empathy po tayo, and i-apply ho natin yung tatlong yon by being hospitable, pray for those who are battered, and act with compassion for those people. Pwede po kayo manalangin ho, and let's pray, especially to those who are suffering right now in this time na kalagayan ho ng pandemic. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Nakita ho namin yung mga salita mo at sumasalamin sa klase ng pagmamahal na nais mong gawin ho namin. Even to those who are strangers, who are in prison. And we pray, Panginoon, na dumating yung pagkakataon, Panginoon, that we can help those people. We can empathize, sympathize, and hospitable with those people, Panginoon. Help us, O Lord, to really build up ourselves and grow so that we will continue to share your goodness to those people, Panginoon. Dahil ang kakayanan ho naming tumulong is up to our capacity. We pray, Panginoon, that as we do this, Panginoon, tutulungan mo kami, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na there are a lot of people who are suffering right now. Dislocated ang kanilang buhay. Hindi alam kung ano yung trabahong papasukin. Nagsisimula pa lamang siguro ngayon muli bumalik, nakulong o gutom. Lord, help us to really share your goodness to other people by being Christ-like, Panginoon. Help us, Lord, how you have triumph success to love God and to love people. Nawa masalamin sa buhay ho namin yon, na wala kaming itatangi, tutulong ho kami at patuloy na aabutin yung mga tao sa iyo, Panginoon, para sa iyo. Tulungan mo kami dito at alam ko sasamahan mo kami dahil ito yung kalooban mo, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so kung napagpala po kayo ng ating word ngayon, pwede ho tayong mag-share ng ating mga takeaways, yan, at gusto ho nating basahin sa inyo at patuloy na maging pagpapala sa mga kapatid natin. So bago yan, habang hinantay natin yung takeaway natin, basahin ko yung mga nandito. So batiin ko muna si Macdice, So good evening, Macdice. Si Cindy Magayo nandito rin, si John Claire. Yan, masipag na praise and worship leader natin. Si Maria Corinne Galicia. Yan. Okay, so good evening sa inyong lahat. Okay? So, pwede ba dito?
Kasi hindi ko makita yung screen sa chat. Okay, so si Marvin Aquino nandito rin. Good evening, Marvin. And si Reynan Belguera. Good evening, Reynan. Big Bro to, Ubando. Good evening. Big Bro Governor Pascual. Good evening din. Yan. Nandito rin si Dexter at yung ibang mga kapatid ho natin. Okay. Si RJ Moleda kasama rin ho natin dito. Good evening, RJ. Si shout out rin. Okay, take away ni Macdice. Mag-move on at magpatawad at patuloy na magmahal sa tao kahit na hindi natin sila kilala, and love God. Yan. So, take away yan ni Macdice Gubalingo. Good evening, Macdice. Thank you for that take away. So, sino pa may take away? Sain mo natin. Okay. Sabi rito ni RJ Moleda, important thing to love God and to love people, to love other people. Act with compassion. Caps lock lahat ho yan. Parang sumisigaw ho yan. Ganun yung caps lock. Okay, very good. Nandito rin si Beng Valera. Take away ni Beng Valera. Kahit gaano pakalaki ang kasalanan, dapat marunong magpatawad, because if you truly love God, dapat marunong ka ding magmahal ng kapwa mo. From Beng Valera Bernardo. Ayan, good evening, Beng. Okay. So, dalawang takeaway na tayo. Siguro mga dalawa pa. Okay. 3 takeaways. 1 more to go. So I hope yung mga tiga-Tondo nandiyan pa rin, nakikinig tayo, mga tiga-Tondo. Welcome po kayo. Okay. Mag-take away rin ho kayo yung mga tiga-Tondo. Okay, ito pa isa. Okay. From Marivic Bernardo, tumulong tayo na walang kapalit. Lahat ng ginawa mo yan sa Lord. Yan, from Marivic Bernardo. So, thank you sa mga nag-take away na yan. We really appreciate na nag-ano ho tayo. Ibig sabihin ho niyan, hindi tayo watcher. Ano ho tayo? Mobilizer ho tayo, nagpa-participate ho tayo. Hindi ho tayo consumers. Tayo ay talagang lumabas dun sa mga bahay natin, nag-worship po talaga tayo sa Panginoon. Kasi magkaiba ho yung live streaming ho ngayon, kaya importante nag-worship po talaga tayo. So, if you are there at your home, practice ho natin yan. Kahit nasa bahay ho tayo, mag-participate ho tayo, mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-take away ho tayo. So tapos magte-take notes ho tayo, talagang sumabay ho tayo sa pag-aawitan ho natin, dahil pinaghahandaan ho yan ng mga leaders ho natin para talagang makalapit ho tayo. This space as we worship is a holy ground, at kapag nagwo-worship ho tayo, ang Diyos na nananaog ho sa atin, bumababa at sumasama ho sa atin. Sige po, tayo ay manalangin. Salamat ho tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa mensahe mo ngayon. Thank you for your goodness, for your people, O Lord. May we continue to apply yung faith po namin. Sometimes we are people of faith, Panginoon, but we could also be people of love, Panginoon. Pag ikaw people of faith, automatic nagmamahal ka. And Lord, make your overflowing love continue to search our hearts and minds, so that we could
continue to love other people. Bless those who act with compassion, Panginoon, with empathy, with sympathy, and with real intention to help other people, Panginoon. That is about to restore your image in the lives of the people. Bless us and continue na pagpalain mo yung mga salita nito sa buhay namin, sa puso namin, upang sa gayon, we will spread your love, O God, and your goodness to other people. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magandang gabi po sa inyong lahat and God bless.
Nga pala guys, kailangan natin ng extra strong, extra cord pala. Para sa galing sa amp papunta kay iRig. What's up guys? So, bilhin nyo na to. iPhone and then guitar cord lahat. First, akin I'm using just an iPhone and then your guitar cord. So yun lang yung kailangan mong gawin para paganahin yung iRig. So kapag connected na lahat, first may kailangan ka lang baguhin sa settings kung gumagamit ka ng iPhone. Kailangan mo lang pumunta sa settings, then go to general. Pag nasa general ka na, punta ka sa accessibility. And then after nun, hindi siya gagana pag naka-on siya, so kailangan naka-turn off. Hindi siya gagana pag naka-on siya, so kailangan naka-turn off. So naka-turn off siya. Hindi siya gagana pag naka-on siya, so kailangan naka-turn off. So pag tapos ka lang sa settings, open. Hindi siya gagana pag naka-on siya, so kailangan naka-turn off. So pag tapos ka lang sa settings, open mo lang yung GarageBand. And then punta ka lang sa amp. Pwede mong piliin yung clean, distorted. You can also connect bass, tsaka more sounds. So, try muna natin itong clean. Then, ito yung mga amps na pwede mong pagpilian. So, pag nandito ka na sa part na to, tap mo lang to. And then, yung monitor kailangan naka-on siya. So, you can also connect bass. Pag-usapan naman natin yung mga pros and cons niya. Unahin ko na yung cons. Kung beginner ka pa lang, hindi mo na kailangan bumili ng mga mamahaling